Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, sa mga debotong narito sa Manawag, sa mga dumayo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa lahat na nakiisa sa pagdiriwang na ito. Ako po, si JC Libiran. At ako naman po, si Thelma Maranya. Ngayong araw ay ating nasasaksihan ang isang natatangi at makasaysayang pagdiriwang, ang ika-100 taon ng canonical coronation of Our Lady of the Rosary of Manawag. 100 taon ng biyaya at himala. At walang sawang paglapit ng mga deboto sa ina ng Santo Rosario. Balikan natin ang ilan sa mga pinakamahalagang sandali kaninang umaga. Sa gitna ng isang makasasayang pagdiriwang ng pananampalataya at debosyon, ginunita kaninang umaga ang Eucharistic celebration for the Centennial Canonical Coronation of Our Lady of the Rosary of Manawag. Pinangunahan ang banal na pagdiriwang ni Most Reverend Charles John Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines. Katuwang niya sa pagdiriwang sina Reverend Father Filimon I. de la Cruz Jr. ng Order of Preachers, ang Prior Provincial of the Dominican Province of the Philippines. Kasama din sina Most Reverend Socrates B. Villegas, Arsobispo ng Lingayen, Dagupan, at His Eminence Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Manila, at ang mga pari at obispong nakiisa sa makasaysayang okasyon na ito. At ang pinakatampok na bahagi ng pagdiriwang ay ang muling pagsasabuhay sa pagdiriwang ng makasaysayang koronasyon noong 1926, matapos bigkasin ang rescript ni Pope Pius XI na siyang nagbigay pahintulot sa canonical coronation sa imahe ng Birhen ng Manawag. Formal nang isinagawa ang paglalagay ng korona sa Batang Jesus ni Cardinal Advincula, katuwang sina Reverend Father de la Cruz. Ang pagkorona sa mahal na Birhen ng Manawag na isinagawa ng Apostolic Nuncio sa tulong ni Bishop Villegas, at naging saksi rito ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sunod naman ang maringal na paglalagay ng oryol sa mahal na Birhen ni Very Reverend Father Felix Legazpi III ng Order of Preachers, katuwang si Bishop Garcera, at bilang saksi nakiisa ang Municipal Mayor ng Manawag na si Honorable Jeremy Ajerico Rosario. Bilang bahagi rin ng pagdiriwang, isinagawa ang Rite of Usdongan Moy Balay Ina, kung saan ang Apostolic Nuncio kasama ang Arsobispo ng Lingayen, Dagupan, at ang Rektor ng Minor Basilica ay nakaisa sa pagdungaw ng mahal na Birhen sa kanyang mga deboto sa patio ng simbahan. Sa pagdiriwang na ito, muling pinatunayan na ang Birhen ng Manawag ay hindi lamang isang larawang pinararangalan, kundi isang inang laging matatawagan, nakikinig at umaakay. Sa loob ng 100 taon na kanyang koronasyon, natili siyang buhay na tanda ng pag-asa, pananalig at pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan. Siya ang Birheng tinawag at buong puso siyang tumugon. Hindi lang isang beses, hindi lang sa simula, kundi sa lahat ng sandali ng kanyang buhay. Our Lady of the Rosary of Manawag, Birheng tumatawag, tinawag at nananawagan, inang lagi naming matatawagan. Ipanalangin mo kami. Amen. Viva Santo Rosario! Viva la Virgen! Viva Santo Rosario! From this basilica, standing on a hill, seems to carry one clear message to our hearts. There is a voice that calls. And it calls not to ourselves, but beyond ourselves, to God. There is a voice that welcomes, patient and sweet, tender and caring, crisp and certain, who turns every journey into a kalikayo, come forth, come to me, and every sorrow is a homeward path. And there is a voice that leads to Jesus, not with footsteps of mere sentiment, but with obedience,
with faith, with a life that listens. Mary, the Virgin who calls in Manawag, teaches the church to begin where heaven begins, by listening to the word, letting the heart learn what lips must proclaim. We crown her and crown her son, but we have long crowned the Mother and the Son in the palace of our souls. In her presence, we are invited to welcome her into our home, so that she may repeat to us as at Cana, do whatever he tells you. And our devotion is meant to be living and faithful, always growing in clarity and love. May this day renew our hope. May this morning strengthen our prayers. And may every bowed head rise toward the Son who comes to meet us. Welcome to Manawag. We gather today in joy and thanksgiving as we celebrate the feast of our beloved Virgin of Manawag and mark the centennial of her pontifical coronation. Dear brothers and sisters, katulad ho ng ating mahal na Ina Maria, ang puso ko'y lubos na nagpupuri at nag-uumapaw sa galak ngayong sentenaryo ng kanonical na koronasyon ng ating mahal na ina, Apo Bakit ng Manawag. Mama Mary, happy 100th canonical coronation anniversary. Palakpakan ho natin yung ating mahal na ina. Sa mata ng langit, ang 100 taon ay napakaiksi. Kumpara sa buhay na walang hanggan, ang 100 taon ay tuldok lang, sapagkat sa taong umiibig, ang oras ay mabilis. At hindi po tatagal ng ilang daang taon ang Our Lady of Manawag, kung hindi po ito dahil sa inyong walang maliw na pag-ibig sa ating mahal na ina. Kaya unang-una ho po sa lahat, maraming salamat ho sa inyo, my dear pilgrims and devotees. Maraming salamat po. Ang ebanghelyo po ay tinatawag na pagbati ng anghel sa mahal na Birhen. Paminsan-minsan, ito po ay tinatawag na pagkakatawang tao ng Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao. Sabi po sa ebanghelyo ni San Juan, sa simula ay ang salita. Ang salita ay kapiling ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin po, nauna ang salita kaysa sa boses. Nauna ang salita kaysa sa tinig. Sapagkat bago pa nagsimula ang lahat, naroon na ang salita. Narinig ng Birhen ang salita. Subalit, pagamat nakarinig siya ng tinig, ay hindi niya maintindihan. Kaya nga sinabi niya, how can this be? I cannot understand this. Ibig sabihin po, narinig ng kanyang tainga, subalit hindi maintindihan ng kanyang isip. At nang dumating yung pagkakataong hindi niya talaga maintindihan, ang ginawa na lamang ng Birhen ay pinababa sa kanyang puso ang kanyang narinig. At sa puso, naintindihan niya ang ibig sabihin ng anghel. Kaya nagbukas siya ng kanyang bibig at sinabi, I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Ang tinig ay hindi palaging naiintindihan ng tinga. Ang tinig ay hindi palaging naiintindihan ng isip. Sapagkat ang tinig, ang salita, ay maaari lamang maintindihan sa pamamagitan ng puso. Subalit hindi palaging ganon. Salamat na lamang kung meron tayong naririnig na salita. Salamat na lamang kung meron kang naririnig man lang bulong. Salamat na lamang kung walang bulong, walang naririnig, ay meron parang dampi ng hangin na magpaparamdam sa iyo, naririto ako.
Subalit, hindi po yon ang nangyari sa buhay ng Birhen. Narinig po ba ninyo ang huling salita? Pagkabigay na pagkabigay ng Birhen, I am the handmaid of the Lord. Hindi man lang nag-thank you yung anghel. No affirmation, no gratitude. The angel departed from her. Anong klase naman to? Binigay mo yung sarili mo, hindi mo naiintindihan. And the angel departed from her. At hindi ba ito ang ating ding pinagdadaanan, madalas kaysa hindi, na pagkatapos nating magdasal, pagkatapos nating tumanggap ng pagbabasbas, pagkatapos nating ibigay ang ating sarili buong buo sa Birhen at sa kanyang anak, darating at darating yung pagkakataong hirap na hirap ka ng labanan ng tukso. Sabihin mo sa Diyos, tulungan niyo naman po ako, hinang-hina na ako. Pero tulungan ka man lang bumangon, magpakita sa iyo ang anghel, bulungan ka na kaya mo yan, ay wala kang naririnig. Ganito lang po talaga ang buhay. Maaaring sa ngayon, habang fiesta ng Manawag, mabigat at malalim ang inyong pinagdadaanan. Maaaring sa pakiramdam ninyo, iniwanan na kayo ng anghel, iniwanan na kayo ng Birhen, iniwanan na kayo ni Jesus, at parang gusto mo lang sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Subalit, ang alaala lang natin ay, kahit iniwanan na siya ng anghel, ay hindi iniwanan ng Birhen si Jesus. Hindi po ninyo bibitawan ang salita na nagkatawang tao at palaging nakalapit sa inyong kaliwang kamay. Alay na, meron pa kayong kanang kamay. Wala pa siyang kalong. Talungin po ninyo kami at ilapit kay Jesus upang kung hindi na namin maintindihan ang buhay, madikit lang lamang kami sa salita. At naway sa bawat pagsubok, lagi tayong tumugon sa paanyaya ng ating ina na hindi nagsasawang makinig, maggabay, at magmahal. Ako po, si JC Libina. At ako si Telma, isang makasaysayan at mapagpalang gabi sa ating lahat. Viva Inan Maria! Viva Apo Bakit!